Okay, hi Jen, I'm Giselle. You can call me Ate G, right? Just a head up, I'm recording this interview for school purposes, and but don't worry, I'll keep confidential. So this video presentation was look for a person who personally known to have encountered a moral dilemma. So ito nga, part ito ng klase namin, so naisip kita agad kasi hindi ka naman naiiba sa akin, di ba? So kilala kita as magkapit-bahay. And syempre, medyo alam ko na rin yung story ng life mo. So, kaya kita naisip na interview niya. So, by the way, before we proceed to our discussion or interview, so you may introduce yourself first. Yes, sure. My name is Jenny, and I'm 30 years old. And me and Ate Giselle is magkapit-bahay na for more than a years. That's it. Okay, so medyo nahihiya pa po siya, guys. So, Jen, so moving forward, okay, at the age of 16, you become a mother, right? And at the age of 30, which is now, you have 4 children. So, for the first, to begin with an interview, can you tell us what is behind your story or something, brief story, or rather, we talking about dilemma that you have been encountered during at the young age mother? Okay, so yeah, actually when I was 16, I just got pregnant. So which is I am third year high school. So the dilemma that I encountered wasn't single choice. So it was the daily, constant battle to reconcile my reality, my dreams, and I was, for at that time, I was still a child myself, yet I have a kid that depended on me. So yun, the biggest struggle was the trade-off between providing for my child or my children and pursuing my own education and career. Okay. So, Jen, yun na nga, 'di ba? So, third year ka nung nagkaanak ka, tapos 16 years old ka. So, ano yung reaction nung magulang mo o paano mo sa kanila sinabi yung ganong sitwasyon mo? Siguro mga 4 months na siya nung nalaman nila kasi hindi ko siya directly na sinabi. So, nabasa nila yun sa diary ko kasi nung mga time na yun, uso pa yung mga diary, gano'n. So, yun, hindi ko pa totally alam na buntis ako kasi regular yung mens ko noon. Tapos, parang for 4 months hindi ako dinadadan. Pero, hindi ako nakakaramdam. Kasi, syempre, bata pa ako, hindi ko alam kung ano yung pakiramdam na nabubuntis, gano'n. Then, one time, may friend ako na nagsabi na subukan ko mag-PT, ganyan. So, nalaman ko, tapos sinulat ko siya sa diary ko, tapos accidentally na nabasa ng kuya ko, then sinabi niya sa mama ko. So, nalaman nila, nagalit, syempre, kasi hindi pa ako nakapagtapos. Pero, eventually, tinanggap din naman nila. Kasi wala naman magagawa. So, kasi nandun na yun, diba? So, inano na, parang tinanggap na rin nila. Pero, during that time, have you ever regret that dilemma you have been experiencing in your life? So, nag-ano ka ba? Nagsisi ka ba kung nung nangyari yung time na yun na during your dilemma nung yun nga, yung at the age of 16 na nabuntis ka, parang naisip mo, nabuntis ka, ano yung gagawin mo? Paano ba? Tutuloy ka ba sa pag-aaral? O aantay mong mga naka tapos saka ka ulit mag-aaral? At saka do you ever regret for this kind of situation or challenge in your life? It is actually complicated, but I can honestly say that I never regret my children. Also, they are my greatest joy and my greatest motivation. So, pero may mga time na may mga pinagsisiyan ako kasi nga hindi ako nakatapos sa pag-aaral, lalo na ngayon na may mga batchmate ako na nagta-travel na lang sila, tapos nagagawa nila yung mga gusto nila. Tapos ako, parang kumakayod ako para sa pamilya ko, sa mga anak ko, nang hindi na para sa akin, kundi para sa kanila na. So, yun yung mga pinagsisiyan ko kasi hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Pero, pinurso ko pa rin naman kahit na may anak na ako. Nag-aaral ako ng ALS, tapos nag-aaral ako ng senior high. So, ngayon, plan ko na mag-enroll ng college, pero nalita ko ng enroll kaya hindi pa nag-start ng school ko. So, basically, nung nabuntis ka, hindi ka nag-stop o tinuloy mo pa rin siya?
Nag-stop ako. So, nag-stop ka, so matagal. Sabag- Tapos, naisip mo na mag-ALS na lang. So, nung nakapasa ka ng ALS, diretso mo siya ng senior high. Senior high. So, ngayon, nakatapos ka na ng senior high, going to college naman. So, parang unti-unti mong talagang tinatapos Tinatupad yung pa pag-study mo. So, ngayon, plan mo ulit na mag-enroll ng college, yun nga lang, Hindi ako naka-enroll. hindi ka na kayo doon. So, by the way, Jen, no? So, since nagpakilala ka na, tanungin ko, ano ang trabaho mo ngayon? Working sa BPO industry for 2 years until now. Pero, ano na siya, back office. So, hindi na ako So, nasa box. Pero yung before that, na bago ka pumasok talaga sa BPO, ano yung unang-una mong trabaho? And yun, yung gano'n ka dun katagal, gano'n. Nag-service crew ako sa famous fast food chains, which is sa Jollibee, for almost 7 years. Sobrang hirap, as in talagang 360 yung buong katawan mo. Tapos 8 hours, 9 hours kayo naka-duty, 1 hour break. Tapos lahat ng station kailangan mong gawin. Pag out mo, kailangan mo maglinis. Hindi siya normal na trabaho na pag tungtong ng 5 p.m., 8 p.m. out ka na diretso doon. Kailangan mo muna maglinis, kailangan mo linis yung station, kailangan mo mag-indoors ng maayos sa mga magiging kapalitan mo. Tapos hindi ka pwedeng mag-out doon nang wala kang kapalitan. So sobrang hirap sa buong 7 years ko. Pero masaya naman. Pero, kung di ngayon, so, from service crew to BPO or call center, ano yung sa tingin mo na talagang parang mas okay sa'yo na trabaho? Yung nag-service crew ka or yung, di ba, kasi nag-service crew ka, okay, talagang pagod ka doon. Pero sa BPO naman, stress ka rin. So, para sa'yo, ano yung kahit pa paano nakakaluwag-luwag ka o mas okay sa'yo yung trabaho? Para sa akin, BPO. Pero, sa BPO kasi, malaki yung salary. Nakakabuhay talaga siya ng pamilya. Hindi kumpara dun sa Jollibee, kasi sa Jollibee sobrang baba pero sobrang pagod pero masaya. Sa call center kasi malaki yung sahod pero pressure talaga. Yung tipong nasa trabaho ka puro pressure, buong 8 hours pressure, talagang pag out mo para kang talagang physically tsaka mentally pagod ka. Unlike sa Jollibee na pagod ka lang buong shift pero habang jumuduty ka araw-araw hindi mo nararamdaman kasi masaya siya. Sa call center kasi parang wala kayong ibang gagawin kundi mag-calls na mag-calls, tapos wala kang nakakausap. Parang ganun, parang yung buong pag-iisip mo na sa trabaho. Tsaka isa pa, 'di ba? Ngayon yung work mo is work from home. So mas parang kahit pa paano nababantayan mo yung mga anak mo. So parang mas pabor sa yung pagiging work from home. Very So, convenient talaga ng work from home para sa mga tapos, katulad yung mga anak. isa pa, Monday to Friday lang. Unlike dun sa Jollibee is talagang shifting schedule ka kahit anytime, walang sinasabi na kahit Sabado, Linggo pa yan. Lahat pagpapasok ka, kailangan mo talagang pumasok. Talagang ang pasok doon 6 days. Tapos, kasi syempre, labag sa batas yung papasukin ka ng 7 days. So, wala na magagawa kundi pag day offend ka ng isang araw talaga. Pero, normally 6 days talaga yung pasok doon as in. Okay. So, for the next one, major part or decision you made, does it give you a lesson? So, yung sa nangyari sa mga buhay mo, ano kayong mga lesson o yung napagtanto mo na yung mga nangyari nga na mga dilemma sa buhay mo o yung nangyari nga ngayon? Rather say nung naging batang ina ka nung 16 years old. So, is there any give you a lesson? Sobrang dami kong natutunan kasi nung 16 years old ako, so nung nabuntis ako sa first partner ko, parang sinabi ko noon na gusto ko complete family kami. So, parang pinilit. Naging lesson mo is yung, syempre, nagpakatatag ka, alang-alang sa mga anak mo kasi wala ka na naman no choice kasi nandun na nangyari na. So, kailangan mo talagang panindigan. Tama ba? So, yun na nga. So, John, can you give us advice to those teenagers at this era on how they overcome or how to not experience this kind of dilemma? So, can you give us a lesson to them? So, paano ba dapat nilang gawin ngayon? Lalong-lalo na sa panahon ngayon, which is, di ba, during our, this time. So, paano mo ba sa kanila i-share or yung mabibigay mong advice? Actually, meron akong 2 types of advice, or twofold. So, for those who haven't experienced and dun para sa mga naka-experience na. So, para dun sa mga hindi pa nakaka-experience, prioritize your future first.
And lagi niyong iisipin na lagi niyong iisipin yung mga bagay-bagay bago niyo, lagi niyo munang unahin yung future niyo. Lagi niyong iisipin na kunyari may mga gusto kayong gawin or parang may gusto, parang bugso ng puso na yun na nga, nagmamahal ka, pero lagi niyo rin isaisip na what if ganun yung mangyari. Kapag nangyari yon, hindi ko na magagawa yung mga gusto ko, yung mga pangarap ko. So lagi niyo iisipin yung future niyo muna bago yung pagmamahal. Kasi yung pagmamahal, nandyan lang yan. Kahit saan kayo magpunta, makikita at makikita nyo yan. Mga lalaki, makikita nyo lang yan. Para dun sa mga naka-experience na katulad ko, magpakatatag lang kayo hanggat nabubuhay, may pag-asa. Lagi nyong isipin na yung mga anak nyo is nakadepende sa inyo. So lahat ng pwedeng pagkakitaan, maging matatag lang, manalangin kayo araw-araw, na samahan niya kayo sa bawat pagsubok na nangyayari sa buhay nyo, na wala namang masama kung susubukan nyo lahat. Walang masama kung maliit yung kinikita nyo or malaki. Ang mahalaga, siya, tama or nasa mabuti siya. Yun lang. So parang parang sinasabi na wag silang padalas-dalas kasi nandiyan lang naman 'yan, 'di ba? So parang isipin nila yung magiging future nila. So hindi naman sa mama in love. So kailangan natin ibig sabihin kailangan daw munang isipin. So pero kung yung mga magulang naman na nangyari din daw na katulad ng sitwasyon, syempre number one is syempre faith and yung pagkakaroon ng pagiging matatag sa buhay. Kasi nandun na, so kailangan natin panindigan, hindi lang, syempre sa sarili natin, pero lalo sa mga anak natin, na which is yun yung dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy sa buhay. Okay, by the way din, thank you so much. So, thank you so much. Malaking tulong to para sa personal interview, para sa school activities namin. So, sana maraming katulad mo na willing magpa-interview, willing para i-share yung buhay nila, para naman, alam mo yun, para rin ma-realize ng iba kung paano ba in real life. So, thank you so much. Kahirap, yes. Kung gaano kahirap and paano mo din ma-overcome yung mga ganitong sitwasyon in the future. So, Jen, thank you so much. Bye! Every day, we face choices that shape our lives, often in ways we don't fully see. With each decision comes the weight of what we leave behind, the paths not taken, the what-ifs that linger. The real struggle isn't just in choosing, but in fearing regret. Yet perhaps life's challenge isn't finding the perfect path, but learning to live with our choices, finding meaning in the journey, and trusting that even missteps can lead to growth.